po, magandang hapon. Project update po tayo dito sa Athena SF na project po namin dito sa Phase 6 Lumina. Ayan. So wala si Ray. Ako lang po muna ang naglilibot, gawa ng busy siya. May ginagawa siyang cabinet. Ayan. So bali, yung tubig nila ma'am is may leaks po doon. So na-concern ko na po baka by Wednesday daw pupuntahan ng kanyang mother. Ayan. So ito nga po, Saturday nag-update po talaga ako sa lahat ng projects namin. So ito, ang dami ng lupa. Kailangan ko na po itong ipahakot. As you can see, nakaharang na dito sa may dito sa may daan. So in case na magpa-deliver po ako ng mga materyales, meron po kaming paglalagyan. So mas malinis po kasing tingnan yung wala ng mga lupa-lupa dito once na nagpasok kami ng materyales. Doon nga po pala sa may-ari nito, ma'am, sir, mangyayari po, lahat po ng materyales dito is bibilihin natin. Yung mga kahoy po tsaka pinolik board is bibili rin po talaga tayo ng para sa inyo. Kasi yung sa Phase 3 po is gamit na siya. So hindi na po siya pwede, sabi ni Ray, gamitin ulit. Ayan. Yung sa Phase 3 ko naman po, bago pa lang yun, kaso gagamitin po ng may-ari. Kaya hindi po daw nila yun ipapasalo. Ayan po. Pasensya na ma'am. Yung nga, kasi 3 na po ang gumamit doon. So, eto po, may lalim po yan. Naka-instruct kay Ray. Ang setup po pala ng gate nila ma'am dito is doon po yung main gate. Dito yung ating pedestrian gate. Tapos yung dito po sa part na to is ito po yung ating yung may wall, yung may concrete. Ayan. Yung gripo nyo, hindi pa naayos yan. Hindi pa, no? Yung gripo nyo, hindi pa naayos. Ayos na. Ayos na? Sino pumunta? May pumunta? Okay. So yung pala so wala nang leaks. Okay, very good. Share ko nga lang po pala, pag ganito po kasing ito pong abang kasi ng PVC na to, nandito po yan. So kami as contractor, dito lang po kami nagtatap. So kung nagpalakad po kayo ng tubig, tapos si Prime po mag-i-install nyan dito. So ang naging problema po, dito po mismo sa may pader ang may leaks. So according sa tao ko is okay na daw po. So importante po itong ma-check kasi lalo na pag may leaks. Nung sa Phase 3 po dati, nandito sa loob, nasa ilalim po ng pader yung leaks. Doon kasi nagkakaroon ng markings. So importante po yan maligtes. Ayan po. So halos nahukayan na po nila. Ayan ang lalo ng hukay, diba? Ayan Ayan po siya. So, ang estimated ko pong magagamit mo na materialis sa extension is 150 pataas. 150 plus. Depende po sa materialis, sa hardware kung tawag dito, mura o mas mababa. Ayan po. Dito sa likod, ayan, 1, 2, 3. Diba? Ang lalaki po ng mga para sa poste. Ayan, naglagay din po tayo dito. Tapos natanggal na rin po nila yung ating lababo. Ayan po. Ayan ang kagandahan po talaga sa kayo yung mauunang magpagawa. Kasi makakakilos po talaga kami ng maayos, di ba? At yun nga po, mapaplastering po namin yung pinakalikod ng extension ni sir. So ayan po siya, sobrang lalim na yan. So bali yung kinaman po is meron siyang bintana tsaka yung pinto ni Lumina. Ita-transfer dito. Ililipat. Ayan, continue.
Actually, ito pong yun, itong pong week na to, mag-order na po ako ng mga PVC roof. Sabay-sabay na para po isang delivery na lang. At saka makatipid din po kami sa delivery charge. Ayan to. Ma'am, ito nga po pala yung ano nyo, yung request mo na picture ng tarpaulin. Ayan po siya. Ayan, picturean ko na lang. Marami pong nag-i-inquire sa akin sa Phase 6, kaso yung ibang part po pala ng Phase 6 is wala pa silang wala pang linya ng tubig. So bungad pa lang, yung iba wala pa rin linya ng Meralco. Kung mapapansin nyo, yung iba mga wires lang, parang nakatap lang sila. Makikita nyo yung tubo dyan. Oo. Oo, check nyo na lang kasi first time pa namin sa at igatong unit kaya ayan yung kanyang overflow yan. Ayan po. So, bali sa makakapanood po ng aming vlog, isi-share din po namin to once na natapos na po itong bird type finish. Isi-share din po namin kung magkano rin po magagastos sa pinakamaterials. Pero, yun nga po, sinasabi ko na medyo malaki po talaga ang gastos sa pinaka-extension, back and front, na kahit bird type lang. Hindi po talaga biro. Pero yan nga, mas maganda pong mauna na rin po talaga itong ating itong ating extension. Ayan, umaambod na nako, kakainis. Nagpipintura pa naman ng bubong. Diyan, no. Siguro po, pag nahakot na tong mga lupa, baka po by next week, pwede na po ako magpa-gate pass. Then, papapasukan na po namin ng materyales. Ayan. So, sa may-ari nito, instruction lang po yung kailangan namin. Then, kami na pong bahala kung ano po yung uunahin namin gawin. Kung back extension, paikot dito sa front extension. Depende po sa kung sino po yung available. Pwedeng unahin namin yung harap. Pwedeng unahin namin yung likod. Ayun. So, dyan lang kayo, relax lang kayo. Kami na pong bahala mag-update. Makikita nyo po yan sa FB page namin, tsaka sa YouTube channel. Ayan. Lahat naman po yan naka-upload. Kaso, minsan po, iniipon ko yung video. Naiipon kasi minsan busy din po. Naku, ulan na. Huwag sanang umulan. Hello po, magandang tanghali. 3 PM na pala. Ayan, update lang po tayo dito sa unit ni Sir. Ayan, picturean natin yung mga materyales, nakaka-deliver lang. Yung buhangin po natin, 3 mini dam yan, pero isang dam lang muna ang pinasok dahil wala na tayong paglalagyan. So pag ito po is na-consume na namin, papapasok po ako ulit ng paisa-isa lang. So meron pa kaming remaining na 2 dam. Tapos yung aming graba, nawawala ng boses. yung graba po namin, 2 mini dam yan. Isang mini dam lang din muna ang pinasok dahil syempre wala tayong paglalagyan. Yung CHB natin, size 4 po yan, 500 pieces. Pwede kaming kulangin kasi malaki to Athena SF po ito. Sa Angeli SF gumagamit po kami ng 450. So nag-add lang po kami ng 50. Ayan. Tapos dito nga po pala, andito po yung mga bakal. Bali sir, ma'am, bali ito po is in-order na rin namin yung ibang tubular kasi gagamitin namin pang tukod. Para unti na lang po yung orderin namin kahoy. Yun nga po, sayang wala na tayong masasalo kasi nga masyado nang gamit na yung ating doon yung ating mga kahoy. Ayan. Meron tayong 2x2x8 tapos 2x3x12.
Ito po is pang roofing na, tsaka pang gate. Ayan po. Tapos yung mga iba pong materyales, nandito po sa loob yung ating Sahara. Ayan. So may pinadala lang si sir. Ayan, kay ma'am galing merienda daw. Oh, merienda na, alas 3. Wala akong pera ngayon. Okay muna. Mag-vlog muna ako dito. So, i-remind ko lang po sila ulit. Itong tiles po dito, pinapaingatan ko kasi hindi po kami gagalaw sa loob. So, ayan, yung mga materialis namin nandito. Ito po yung 100 bags na semento. Pwede po kaming kulangin. Siguro mga 10, 20. Pero estimated namin, ito, 100 bags. Mga flashing, Sahara, mga tubo, tapos ito pinolik, hardiplex, tapos ang tawag dito polycarbonate. Mga PVC, masugatan kayo dito. Ito po is stainless gutter. Ayan, 3. 15 meters lang daw yan. Oo, ayan. Flexible, alambre, flexiband. Ayan, picturean natin yung wires. Masugat kayo dito Mga tech screw, wires, ayang pintura. Ayan. Merienda na kayo. Tapos ito na nga po, nag-start na sila Kuya Jik. Andito na sila Kuya Jik na naman. Sila po talaga yung in charge sa sa paggawa ng bakal, posting bakal, pag-asintada. Ayan. So, ang lalim nito sobrang lalim. Ayan po, picturean natin. So, nakapag-setup na sila ng 3. So, alas 3 pa lang, baka magawa na rin po nila yung mga posting gagamitin dito. Kararating na. Oo nga. Kanina, mag-alas 11. Hayaan mo lang. So, andito po sila, nagagawa ng parilya ba yan? Ang tawag dito? Anilyo. Anilyo. Anilyo po ang tawag. Ayan. Pasensya na, di ko alam Stirrup. Stirrup sa English. Stirrup alam ko. Anilyo sa Tagalog, hindi ko alam. Ayan. So, si Imam nga po pala, nag-instruct na siya about sa sukat po nito. Half lang po nito. Half lang. Ayan. Eto ma'am, kaya minsan hindi ako nagre-reply kasi hindi ko pa nakukuha yung sukat. Malalaman po natin yung final sukat nito pag nakapag-asintada, nakapagpader na po kami dyan. Ayan. So, minsan kasi, nababago na po yan pag napapadera na natin, nalalagyan na natin ng poste. Nagbabago na po yan. Kaya, yun. Minsan sa instruction nyo, hindi po ako nagre-reply. Yun, kasi hihintayin po muna namin mabuo po muna. Pero I think nasa 2 meters. Diba? Nasa 2 meters mula doon. Mayroon? Oo, nasa 2 meters. Ay, ano? Oo, ay sinukat namin ito ni boss kanina. 190. Oh, 190. 190 papunta sa akin. Yung pag ganon? Yung pag ganito, 190. Yung papunta sa akin. Hindi ko na alam. Nasa 2 meters yan. 2 to 3. 2 to 3 yan. Nasa sa ano? Bakal. Yun, sa gilid. Ayan. Lalo na po ang Athena SF, bago lang po to sa amin. Oh, simula dyan. Kita ko lang yan. Pinisilin. Ayan. Simula dito sa may 440. Oh. So, nasa 440. Sabi natin 4 meters na lang. Oh, 4 meters na lang. Oh, tama. Nasa 4 meters. 190. 1 meter by 90. Tapos, 4 meters. Ayan. So, yung instruction, tsaka na lang po pag naka-forma na kami dito. Magbabago pag may plastering na. Oo, nagbabago kasi pag may asintada na, may plastering na. Kaya, hindi ko rin po masabi. Sige na, merienda na kayo dyan. Ayan po, oh. Ang lalim ng hukay. Ayan.
Ayan po. So, ito yung ating mga posting bakal na ilalagay. So, sa amin po, nakakat na po yan kasi baka sitayin kami ng guard, bakit hanggang langit na yung aming bakal. Kaya sa amin, alam na po namin yung pinakasukat o haba. So, nakakat na po yan. Ayan. So, ito nga po pala, bigyan ko kayo ng ideas. Sa Athena SF, ito pong lahat ng materials na nakita nyo is 147,000 na po ito. Naramdaman ko po yung pagtaas ng pagtaas po ng mga materials. 147,000. Bird type pa lang po yan Bird type pa lang po ito. Po pala sir sa pamerienda sa team. Ayan nakakatuwa naman. Ayan po. Bigyan mo sila, Bigyan mo sila ba lang?